Good morning, everyone, and blessed Saturday. I am Gladys Saan of Independent Liberty Baptist Church, and I would like to welcome you again to our Bible study for women and also for young ladies and for young people. So, for last Sunday, we have discussed Proverbs chapter 31, verse 27, and we have not finished that. So we just discussed about the first phrase, and now we are going to continue about that, and it's a very interesting topic. But before we will start, let us pray first and ask for God's guidance. Let us pray. Our most gracious and loving Heavenly Father, we thank you, dear God, for this wonderful Saturday morning that you have given us. Thank you for giving us good health. We thank you, dear God, for providing all our needs. We ask for forgiveness of our sins and our trespasses. Cleanse us, O Lord. Clean our hearts and our minds. And praying, Lord, that you will prepare us. Open our hearts and minds to understand your word, to receive it fully, and to apply it in our daily lives. Use me mightily, O God. Give words in my mouth, O Lord. I'm praying, Lord, that you will be with us. And Lord, please help us and keep the distractions away. Help us to focus, Lord, in our discussion today about idleness. This we ask in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Okay, so let us continue. Please open your Bibles in Proverbs chapter 31, verse 27. And it says here, "She looketh well to the ways of her household, and eateth not the bread of idleness." So for the last Saturday, we have discussed the first part of this verse, which said, "She looketh well to the ways of our household." So as a virtuous woman, as a virtuous wife, we should look well. So not just look, but looketh well to the ways of our household. So dapat tan-awon dyan nato, we should focus on our household, unsa ang mga pamaagi, ang decisions na ato ang ginahimo, and how to do that. So we have discussed that one last Saturday. We have to ask God's guidance, and we should not lean in our own understanding, but we have to put our trust fully in God. That's Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct our paths. So God will direct us. We just have to ask him to guide us through the Holy Spirit. And we have discussed also in Psalms chapter 119, 105, that God's word is our lamp and our light in our path. That's why Joshua chapter 1 verse 28, Joshua chapter 1 verse 8 rather, we have to meditate God's word day and night. Okay? And we have to prioritize God. So, in order for us to have orderly, no, there is order in our household, we have to put God first and to prioritize God first. That is in Matthew chapter 6 verse 33, which we have discussed last Saturday, that we should, Matthew 6:33, "But seek ye first the kingdom of God and his righteousness." I would like to put emphasis on that we should include God's righteousness, living a godly Christian life. No, we should not serve sin. We should not live in sin, but we should follow God's commandments and fear God and hate sin. So we should seek God, prioritize God, and God said, "And all these things shall be added unto us." Now let us continue the second part. It said here, "And eateth not the bread of idleness." So let us talk about idleness. This is very an interesting subject, okay? Idleness. Okay, so we will open our Bibles in 1 Timothy chapter 5 verse 16. What does the Bible says about
being idle or about idleness. Okay? So I have here with me in my other Bible, 1 Timothy chapter 5, verse 13. And withal they learn to be idle, wandering about from house to house, and not only idle, but tattlers, also and busybodies, speaking things which they ought not. Okay. Atuan ning i-discuss, no? Atuang ayuhon og digest. Let us digest this verse fully. Importante kaayo ni sa atua. Naka-address jud ni sa mga babayi, no? Kay kita manggud na kasagaraan mababa. Unsa gani ito? If we are going to kanang recall kung tan-awon nato sa Proverbs chapter 31 verse 26, unsa gani ito? When we open our mouth, unsa to? Verse 26, she openeth her mouth with wisdom. Timan-an nato nga pag moabri gani atong wisdom, no? And in her tongue is the law of kindness. Timan-an nato pag moabri di ay kay ngano kung kita daw di ay mahimong idol, no? Gingon diri sa verse 13. And withal they learn to be idle, wandering about from house to house. Kani magong being idle, it's not just about being lazy. Ang lazy man gud usahay kapuyan tatapulan ta mo buhat og something, no? Pero pag miingon kag idle, we are inactive. Dili na ta active dinha sa atuang pagpangalagad sa Ginoo. No, di na ta active sa atuang pagsimba, wala na ta naging seryoso, wala lang. Come what may, idle lang, ingon ana lang ka. Kita ka ng sakyanan nga nag-idle, nagunsa man na siya, wala na siya nagdagan. No, wala na siya nag-move forward or backward. When you say the car is idle, nagunsa man siya, wala, nag-andar lang. No? Pero wala, nagpundo lang siya. Dili ta ganahan anang magpundo lang ta, no? We have to move forward. We have to do something. And when we do something, kinahanglan nga dili ingon ani kay ngano di ay pag ma-idle di ay ta, no, dili ta busy sa buluhaton sa Ginoo. We are inactive. Unsa do gingon diri? Ang buhaton na noon nato, wandering about from house to house, no? Dili wonder nga na-amaze ha. Wandering, W-A, no? Wonder, unsa na nagwander? Naglibot-libot na ka, nag-adto-adto na ka sa mga balay-balay. Magbalay-balay man pud ta. Pero kung magbalay-balay ta, unsa man dapat ang atuwa nga buhaton? Nagdala ta sa pulong sa Ginoo. Di ba? Mugawas dapat sa atuang ba kay pulong sa Ginoo, the gospel, when we go to house to house. Pero unsa may nahitabuan ni nga wandering about from house to house, and not only idle but tattlers. No? Unsa man ning mga tattlers? Unsa man ning mo tattle ta? It means nga magsitag sulti no sa mga sekreto sa uban, magsitag sulti gossip og tabi. Ngani di ang mahitabo, no? Kay when we stop, when we are being idle sa ato ang pagbasa sa pulong sa Ginoo, sa ato ang pagserbisyo diha sa Ginoo, unsay mahitabo? Pulihan na sa yawa, di ba? Dili man ta mohatag no og place sa devil. Kay mahimo tang idle, unsay mahitabo? Ang yawa ang mopuli ana. Muna kinahanglan, mahimo tang busy, and dapat ang atong kabisihan is the business of God. Diba? Galatians chapter 2 verse 20, I am crucified with Christ. Dapat katong mga karaan nato ang mga batasan, wala na to. No, giuban na to sa pagpalansang ni Ginoong Hesukristo sa cross. Kana bitaw gibaptize ta, that's a symbol. Nga unsa man, atong gilubong ang karaan nato nga pagkatawo. And paghawas nato, we are a new creature. No? Nabag-o na ta. Dili na ta na mga ingon anak nga mga butang. So sa ato pa, dili ta manghilabot no sa uban. Dili, not that we don't care. Dili pasabot ka sagdaanan ako sila o pakialam nila, because we Christians have burden to share the gospel of God. Paninglan baya ta ana no? Wa day ta nakasangyaw sa ato ang silingan, labaw na gyud kung sa imuhang family circle, wala di ka nakasulti sa salvation ug labaw na kung sa imong mga anak.
Munang kita nga mga ginikanan, we make sure nga ato ang mga anak di ay nakaangkon sa kaluwasan. Dili man pasabot nga ginadala nato sila sa simbahan, basi nag-adto sa simbahan, nag-cellphone ra po, di ba? Daghan kay mga bata karon, nag-adto tuod sa simbahan. Pero dito ga cellphone, wala nakapaminaw sa pulong sa Ginoo. Ni adto tuod sa simbahan pero gadula lang sa gawa, sala bahis-bahis. No? Mubitaw na nga unsa tong giingon sa first part, she looketh well to the ways of her household. We should focus, closely monitor. Tan-aw na tog ayo muna dapat atong kabisihan. Dili ta manghilabot sa mga business ug sa family sa uban. But as I have said, dili pasabot nga wala na lang ta nag-care. We still care. We pray for them. Atong ihatod ang gospel sa ilaha. Dili pasabot nga ato silang dautan. Kay kanina manggon giingon diri sa verse 13 nga nahimo tang idol, nag-adto ta, naglibot-libot ta from house to house, nahimo pagyutang tattlers. No? Unsa man ang ato ang purpose good? Unsa man ang motibo nga magsitag storya sa sekreto sa uban or ato silang storyahan or hisgutan? Wala man joy maayo nga mahitabo ana. 'Di ba? It is not for the good. It is not glorifying God. Unsa man di atong tumong ana? Syempre atong tumong pandaot man sa atong isig katawo, di man ana to buhaton. 'Di ba? So muna nga di ta mag-adto sa mga balay-balay nga bago sa ta magsigit ta og storya og mga gossip, nahimo na tang intruder sa kinabuhi sa uban. Pag-focus, no? Kay ngano ang ato ang kuan sa ato ang pamilya daghan kay tag-angay tan-awon, muna kay sigig lingi-lingi, ayaw sigig laag-laag sa uban nga balay. Pundo diha sa imong balay and focus because that is our responsibility. We are accountable for our family and we are not accountable for the family of others. So sige natong panghilabot sa uban, wala di ta kabantay sa ato ang kaugalingon ug sa ato ang family. Wala na nun tanahimong maayo. No? Munang giingon diri, she looketh well to the ways of her household. Sa atong kaugalingon nga panimalay. Ayaw pagpanghilabot sa uban. Yes, we can advise and we can pray for them. Pero dili nga manghilabot ka nga ang imuha nga purpose is para pakaulawan o dautan sila. No, that is not good. No? So nahimo diri nga tattlers unsa pa? And also busybodies. Unsa man yung busybodies, no? O kani gani mga busybodies napaka-ingnon nga busy. Pero dili gyud tuod sila tinuod nga busy. Man sila na busy sa gossip, na busy sa tabi, nahimo na silang annoying sa uban nga mga tawo. 'Di ba? Pag makakita alam hawa ta ana kay naku, kapoy kay na siya kasturya, daghan kaayo og mga apo kay mga tawo nga ginaiwasan nga ingon ana kay gadala lang og tabi, munang layo pa murag muli kay nako kay ang dala ani tabi lang. Dili makapamaayo. So, maskin pag kita, wala na nabi, pero nakaapil ka ana nga tapok, di ba? Ang kintahay, magkuan, hawa na lang. No? Lisod man na nga, makiguban ka sa ilaha, then sige ra sila og panlibak. And then, makakomment po ka, bitaw, no? Ana. Makasumpay na dayon ka. So, apil na pud ka ato, di ba? When you agree, it's like you said what they said. Murag ikaw na mismo ang nagsulti when you agree, di ba? Ni agree good ka. So, meaning, you have the same thought. So, tama dito yang giingon. So para dili ta makasala, dili na lang ingon ana no. We will make ourselves productive. Daghan kay tag kinahanglan dapat buhaton kaysa anang mag suroy-suroy unya magtabi. Dili jud na maayo. Daghan kaayo mga panimalay na himong naguba tungod sa pagtabi. Unsa ganito? Proverbs chapter 14 verse 1. Unsa daw ang wise woman? Buildeth her house. Dili niya gubon, iyang i-build. So, we will think and we should do all the ways, no? And all the things nga kinahanglan nato buhaton in order to build our house and not to destroy it. Muna nga, kinahanglan, dili ta kung nagbalay-balay manggaling ta, that is for the glory of God. So we are sharing the word of God. Ug wala ta nahimong tattlers, ug wala ta nahimong busybodies. O kanang busybodies, active to ta, daghan tag mga gipambuhat-buhat, pero dili maayo.
no? Or nagpakaring ingnon na ka nga bisi-bisihan, pero di day tinuod ang imuhang pagka-busy. No? Na busy ta dili sa business sa Ginoo, dili sa ministry, but na busy ta sa kalibutanon, which is dili maayo, no? So, muna nga sa sumpay, speaking things which they ought not. Nawa, kung magsige na noon tag storya, the more we talk, no, the more ta makasala, no? Dapat kumusulti ta, pulong sa Ginoo kay speaking things which they ought not. No? Nakastorya na tag mga butang nga dili ta nato ang istoryahon. So na-open pud nato di ba no nga para matarong nato ang atong panimalay dili ta magsigig sulti kabahin sa kanabang naabay gamay misunderstanding sa to nga bana or sa ato nga family imong i-open sa imong nga silingan, di ba? Di na siya maayo. That is not helpful, no? That is not healthy. Kaya di ba ato nahisgutan nga kung naamang galing ta misunderstanding or di man na malikayan nga di man always at the time magkasinabot mo sa imong nga bana. So there's an argument or ingon ana, misunderstanding. So di mo ganito na ipakita dapat sa tuang anak, no? Na kanang mag-away. Di labaw na sa tong silingan, di po na to ipangsulti, no? Kaya nga naman, himo na tag ipanabi. So, isumbong sa Ginoo. Now tell it to Jesus. Diretso sa Ginoo, makasumbong ta sa Ginoo. No? Nga sure ta, nga naay comfort. Or kung gusto ka nga naadyog kay istoryahan ka ng mga tawo nga makasaligan nimo, who can keep a secret and who can give you godly advices. Dili ka ng advice sa kalibutanon nga naman, it will make it worse. So may nahibaw-an nila sa pulong sa Ginoo. Natural ang ilaha, ay ayaw jud papildi. O ang mga ingana no. So stir up kaayo ang ato ang mga dili maayo nga batasan, ay dapat tuod no. Ay ako gud ang kuan queen sa among balay. Dili jud ko. Ana. Di ba? Narabatay nga na nga mga mindset ng mga babae kay tungod anang sa courtship pa, di ba? O kita jud ang matuman, inga na ingon ana. So munang pag-abot sa marriage, maglisod ta nga magpaubos sa tong bana no. Kay naanad ta atong dalaga pag ulitawo nga ihatag sa imong uyab ang kanang imong pangayo. Or ana ba? Naanad ka nga ingon ana. No? Pagwinyo lalay di ay. Ay parang ano man, that is God's order sa panimalay, no? Na ang head sa atong panimalay is the Lord our God, no? O si Jesus Christ, under atong bana ana. So tama nga order. Ang bana, ang asawa, dayon ang anak. O kang anak, children obey your parents, good. So dili kita ang mo-obey sa ato ang mga anak ha, para naay tarong, no? Kay so hay sa balay, pangutan unsay mo ang gusto na, unsay mo ang ingon anak, maayo man na. Maminaw man ta sa suggestion no sa atong mga anak. Pero kung dili gani maayo ang ilang idea o suggestion, dili gani uyon sa kuan sa pulong sa Ginoo or sa God's will, no, sa will sa Ginoo. Kinahanglan ato jud istoryahan and we must be firm about it. Dili nga kita ang mo give in sa mga gusto sa ato ang mga anak. Kaysa may dapat mas nakabalo. Kita nga mga ginikanan ang dapat mas nakabalo, no? Mugay na nga mag-study ta sa pulong sa Ginoo para makahatag ta og tama nga advice. And when we study the Word of God, mapuno ta ang atong hunahuna og kasing-kasing unsay sulod pulong sa Ginoo. That's why when we talk, ang mugawas pod wisdom, di ba? Proverbs chapter 1 verse 26, she openeth her mouth with wisdom, and in her tongue is the law of kindness. So dili mga tabi ang mugawas sa ato nga baba ha. Sa ato pa pag ma-idle daw di ay ta unsa daw tong kuan tendency wala naman good tay kabisihan. Basin ang mga kuan housewife no, human na sila sa trabaho sa ilang balay or usahay magtinapulag trabaho sa balay, mingaw man diri sa balay. Mag-ato na sa mga silingan, magtabi-tabi na dayon. O ang uban ing ana kay ilang business dili na maayo, no? Wala man gunay kuan, kapadulngan. So dapat kung naatay gibuhat, we should have a goal. We should have a motive, no? Unsa man di ay ang kuan, mahimong outcome ani, unsa may output ani, nabay resulta. Wag resulta mag-away-away, di ba? Tan-awan ng mga idol, walay mga trabaho, mga unemployed. Kaya nga naman, wala sila direction silang kinabuhi, wala sila goal, wala sila dream, wala sila vision. No, walay nag-drive sa ilaha, wala lang, kung unsa lang.
gusto lang magpabuhi, gusto lang ingon ana. So kita dapat we need to have a drive. Unsa man din natong drive? Glorify God in our lives. Diha ta dapat mag-focus. No? Dili kaya nga to ang drive. Ay, para kuan, manlamang ko sa kung ko'y isig katawo, kay parang ako, mo-asenso ko, or mangupya ko sa ilaha para mo-asenso ko. Diba? Sa man diha to ang vision. Diba? Ang itong istoryahan, Matthew chapter 6, verse 33, seek ye first the kingdom of God. Prioritize na to ang Ginoo. So, focus on glorifying God. Kung nag-adto man ka balay-balay, ang focus nimo is glorifying God, nagdala ka sa pulong sa Ginoo. No? Kung nakaistorya man ta, naaman ta sa tapok, that is, nag-Bible study ta. Dili nga, nagstorya ta og mga tabi, og mga bali-balita unsa dinha. No? It's good to be aware sa atua nga palibot. Pero dili nang nagdala na lang ka sa mga balita, nagkuan na ka, naitawag nila nga radyo di baktas, no? Mura ka radyo ba nga gabaktas kay sige sulti sa tabi sa balita. O mo bitaw nang nakabuo ng ngalan nga Marites, no? Sorry sa na yung mga pangalan nga Marites, no? Luoy pod kaayo sila. Nahimong Marites kay nga naman, mari anong latest? Di jud papilde, dili jud maulahi sa mga information, sa mga tabi-tabi. So, kinahanglan, zip na tutumba ba, no? Careful ta, unsay manggawas. Diba? Kay out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. So, munang, mabisi ta. Dili ta dapat ma-idle, but mabisi ta dinha sa pulong sa Ginoo. No? Atong padayunon sa another verse, no? Proverbs chapter 19, verse 15. Daghan kaayog mga verses sa Bible nga nag-ingon nga kaning unsa ang pagiging idle or slothful ta, no? So sa Proverbs chapter 19, verse 15, giingon diri, slothfulness casteth into a deep sleep, and an idle soul shall suffer hunger. Kaning slothfulness, pareha ra gyapon na sa idleness. Sa ato pa mura kag naa sa deep sleep. Unsa man ang pag naata sa deep sleep? Kana bitaw na bitaw ta sa deep sleep o bitaw nang uban dili niyan ta nga inig makamata, inig ang pagtulog is decision naton sa tang orasa matulog, but ang pagmata no, grasya ra sa Ginoo nga makamata ta. Because when you are in deep sleep, wala na pug kag unconscious. Mura pug ka na og kana bitang kuan, patay no, wala. Mubitaw nang kanang mga kuan, mga kawatan, no, kaning mga kawatan nga muanha sa ato ang mga balay mo nang kadlawo no ano man, we are in deep sleep, wala ta kabantay, we are unconscious, caught unaware. Mo gani na nga kita dili ta dapat mahimo nga slothful, but kinahanglan active ta. Active ta, dili ta magpatulog-tulog, dili ta mag-deep sleep, kinahanglan always ta nga aware, no? Be sober. Kanang naata sa deep sleep, o wa jud ta kabalon sa mga nahitabo jud sa ato ang palibot. So kani ding being idle and being slothful, mura tag unconscious ta. So unsay mga nahitabo na sa ato ang pamilya, no? And an idle soul shall suffer hunger. So kung mahimo tang slothful, mahimo tang idle, we shall suffer hunger. Magutman gyud ta. Kabalo mo ang hunger, dili lang na kay physical nga hunger. Apil na siya, no? O magutman ta physically. Munang manlimos na lang ta para tinapay. Wala tay pagkaon. Luwi kay atong mga anak. Nangatulog nga walay sulod ang tiyan. Pero ang pasabot pod ani, another thing, hunger pod spiritually, no? Aduna po'y spiritual hunger. Muna kita nga mga ginikanan, kinahanglan nga i-provide nato ang panginahanglan sa ato ang mga anak, no? Kanang material things, mga pagkaon, unsa ang need, o di lang pod ng mga wants. Pwede ng wants ginagmay, but dili nga mas spoiled ang mga bata, no? Ang ato magyuhatag para sa Ginoo. Unsa dayang gi-promise sa Ginoo, but my God shall supply all my needs. Dili wants no, need.
Kaya di magud ta mag-focus ani mga butang diri sa kalibutan, no? So i-provide pud nato na ang mga needs sa ato ang sa atong mga anak and labaw sa tanan ang spiritual need, no? Importante kaayo ning spiritual nga need. Kay usahay conscious ra kaayo ta sa physical nga needs sa ato ang mga anak, sa mga material needs and sa mga material things, no? Busy kaayo ta kay para mahatagan na to tuition fee, mapadala na to sa mga gwapo nga mga universities. That's very good. Because we are looking at the future sa ato ang anak, no? O i-ready na to siya, ato siyang i-equip, ato ang siya nga gi-ready kay para nga gi-train na to siya para mabuhi siya, makasurvive, and then not just surviving, para kabalo pud siya manginabuhi, no? Kapag maabot na pud iyang pamilya, ma-feed pud niya iyang pamilya, and ma-train pud niya iyang mga anak. So ato ang gi-providean sila nga para ma-ready sa ilahang nga future. But what about the eternal security, ug eternal nga future sa ato nga anak? No? Gisure ba nato nga save ba gyud sila? Siguraduon nato na nga mga ginikanan, no? Kay kanisya, this is just temporary. Temporary raman na. Importante kay samtang naata ning kalibutan na, of course, kinahanglan mo gyud puta nga naay trabaho, so i-equip nato atong mga anak. We are physically kuan pod, no? Well, maayo pud ta. Napud tay good health. Pero ato gyud pud i-make sure labaw sa tanan kay di ba sa tutong gisgutan last Saturday, but seek ye first the kingdom of God. Priority nato, number 1 nato ang Ginoo. 'Di ba? Second na mga material things. Nga naman, ihatag na sa Ginoo. But seek ye first the kingdom of God. Mas kinula ka nangita og trabaho, ang trabaho mo duol sa imuha. Munang ayaw himua ang imuhang trabaho nga mo'y makaprevent sa imuha nga musimba. Ay, mag-overtime ko, kay maayo na lang. Nangayo ra ba to bagong bag ako ang anak. Ing-ani, ingon-ani, ana, ngano man na, paagi na sa yawa, paagi na ni Satanas, nga naman, para malayo na ta sa Ginoo. Remember sa ato ang giingon, ang kadako sa atong Ginoo ug ang ka-powerful sa atong Ginoo, it depends on us. It depends on our faith. It depends on our relationship with God. We have the same God. Ang problema, we don't have the same faith. Hilahi tag faith. That's why we should work on it. No? Muna nga, kinahanglan i-exercise na tong faith diya sa Ginoo. Magpaduol ta sa Ginoo. Di ba? Pareha sa atong gihatag nga example sa una, ang airplane, layo kaayo, gamay kaayo. Kaya nga naman, layo man kaayo, pila gud na ka, 1,000 miles away, no? Diya sa kuan. Padulong dito sa kanang kuan. Diya sa first heaven, di ba no? O, diya sa kuan, kalangitan. Na dito sa mga clouds. So gamay kaayo. Pero pag duol ka sa airplane, dako man di sa airplane, no? Pila man di ay katao ang pwede masulod ani, it's very big. O, depende na. Muna nga na atong Ginoo. Kung palayo ka sa Ginoo, gamay jud di mo pagtan-aw sa Ginoo. Munang, grabe ta mo worry, nag-focus na sa itong mga problema. Di ta ka focus sa ato ang pamilya, maguba ang ato ang pamilya. No? Pero kung nagpaduol ka sa Ginoo, dako kayo ang Ginoo. And you will be amazed unsay kaya buhaton sa Ginoo sa imuhang kinabuhi. No? Jeremiah 33:3. Call unto me, and I will answer thee, and shew thee great and mighty things, which thou knowest not. Mga butang nga unimaginable, mga butang nga wala pa nato nakita, mga butang nga wala pa nato na experience. So be happy, maski na ay problema, di man na mawala ang problema. But our God is greater than our problems. Ang importante, mahimutang active sa pagpangalagad sa Ginoo, no? Dili ta mahimong idle. Kay kung idle day ta, asa naman ta mabisi? O mahimo na ta busy bodies. Pabisi-bisi sa bulhaton sa Ginoo, simba-simba, pero dili di ay business sa Ginoo ang atong ginahimo. Atua ay sa atua ang kaugalingon. Muna nga magkabuang yun, no? Magkabuang atong kaugalingon, kita di nato magampan atong responsibility, mahimong chain effect. Kung kita nga mga nanay di nato mabuhat atong responsibility, atong mga anak mo sana lang nga kita man ang mag-train sa ilaha.
Mubitaw na nga, it starts within us, no? Dapat kita mismo, we should be a role model, a good example sa ato nga panimalay para makita na sa atong mga anak. Because if you are not consistent, wala. Muna importante kaayo ato ang testimony sa ato ang kinabuhi. Na maski pagwala ta nagsangyaw, ang ato ang testimonyo mismo makita sa mga tao, that's a very great blessing. And when you open your mouth and nakita niya ang imuhang nga testimony, mutuo siya sa Ginoo nga imuhang ginapakita nga naman. Yang nakita sa imuha when he or she, when a person looks at you, ang kayag sa Ginoo ang nakita sa imuha. Dili ang ay kani siya naghatag og gospel tracts niya. Kitaan man ako ni siya, nagsuroy-suroy, nagtabi-tabi. Ang kitaan man ako ni siya, nagsagitanik sa iyang silingan kay nakig-away, di ba? Wala. Sa may tabo sa pulong sa Ginoo, mahimong katawanan. No? Mahimong katawanan ang pulong sa Ginoo. That will be of no effect nga naman tungod sa ato nga testimony. Ngayon na nga dapat importante kayo. Makita mahimo tang virtuous. Ang puan nato sa Ginoo, pangayoon nato sa Ginoo, i-surrender nato tong kinabuhi sa Ginoo, i-surrender nato tong life. Kanang mga sala nga naa sa tua, di man ta perfect no, naay mga sala, pero we should not serve sin. We should hate sin. And dapat serious ta about ana, no? Nga kalagutan nato ang sala, di nato palanggaon, di nato siya i-welcome sa tong kinabuhi, tanggala. No? Kaya nato na, di ba? Ginabalik-balik na ko, Philippians chapter 4 verse 13. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Limpyuhan na ta sa Ginoo, claim it. No? Di day powerful ang blood ni Jesus Christ? Ngano na nga na man na, ngano dili man effective sa atua. It is because of our pride. Feeling nato, wala to gi-humble down atong kaugalingon sa Ginoo. Gusto nato ato alang gyapon nga way. Muna, sao na lang nato pagkuan sa way sa ato ang household. Pamaagi sa ato ang panimalay, naman nato gi-surrender sa Ginoo. Di maguna nato kaya. We need God. Ask God's help. Always ask God's help. No? Ang puwa sa Ginoo. Munang dili ta magtinapulan sa business sa Ginoo. We should be active, no? So nindot kaayo nga verse. So sa ato pa, para dili ta mahimong idol, para dili ta mahimong slothful, atong padayon Proverbs chapter 15, no? Ang slothfulness casteth into a deep sleep. So we are unconscious, wala na lang tayo pakialam, wala na takabalon sa mga nahitabo sa ato nga palibot. And then we shall suffer hunger, no? Magkamang-kamang kita, makilimos ta. Kaya ngano kaning slothfulness, unsa man kaning idleness, unsa man ang mahimong kuan ani resulta. This will result into poverty. Munang we shall suffer hunger. Poverty, dili lang kay magutman ta nga walay pagkaon sa ato nga balay nga manlimos ta, magkalisod-lisod ta, patong-patong ang ato nga utang. Nga naman, because number 1, naatay hunger sa ato nga spiritual, no? Spiritually hunger. And when we are spiritually hungry, wala man gud ta nag-meditate sa pulong sa Ginoo. Timani unsa man di ang pagkaon sa ato nga pagkaon sa ato nga spirit. Pagkaon sa ato nga espiritu. Kaysa dihang nindawat ta kang Jesus Christ nga atong personal savior, munang nakuan ta, we are born again nga naman ang spiritu nato sa unang nga patay karon nabuhi na. No? And that's why we are God conscious. That's why we have a relationship with God. So dapat mo grow pod na. Makalabi tong bata, every 2 hours, atong paimnon og milk, no? Taga natog vitamins, with all the care. Di pa man siya maka-clean sa iya pag magpupo, di ba? O kita ang mag-clean. Kung dili, magsakit man, di ba? Ang bata, di ni mo limpyuhan. Nai-infection, nai-unsa. Muna, limpyuhan nato. Alagaan nato tarong. Nga na po sa ato ang espiritu, atong ipag-grow. So, saan man na ipag-grow? Sayon ra ni nato hinumduman nga verse, Matthew 4:4 o Luke 4:4. No, abrihan nato itong mga Bibles. Ito ang pakuanon ang ato nga espiritu. No, Matthew chapter 4 verse 4. So man ang giingon diri, unsa man ang pagkaon nato para di day magutman ang ato nga
Espiritu. Matthew 4:4, naka-red ni siya. It means Jesus Christ mismo ang nagsulti ani sa dihang naa siya diri sa kalibutan. So Matthew 4:4, but he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone. So sa ato pa, i-provide na to ang panginahanglan sa itong mga anak, di lang kay mag-andam ta, kita nga mga ginikanan, no? Mag-prepare ta, baon sa itong mga anak, pagkaon, no? Sa meal, pamahaw, paniud to panihapon to make sure nga nahatag nato ang tanan mga nutrients sa physical nga body. But, klaro dire, ingon ang Ginoo, ingon si Jesus, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Pakanon nato itong mga anak og pulong sa Ginoo. May maya nato sila kada adlaw. I-feed nato ni mga verses sa ilaha, pakanon para mo grow ang espiritu. Dili kay spiritually dead gihapon ta. Mobitaw na nga ang slothfulness sa giingon causes deep sleep. O nagkatulog ta, wala lang gitay gibuhat. No? Muna nga, shall suffer hunger. Oh, mamatay gyud. Parehas ra gihapon na sa Luke 4:4, giyon gihapon ni Jesus. So sayon hinumduman no, Matthew 4:4, Luke 4:4, man shall not live by bread alone. Ginikanan, Christian nga mga ginikanan, no? Kita nga mga women, mga believers in Christ, dako atong responsibility sa pagpakaon sa atuang mga anak spiritually. Di na to nakalimtan. Sahay ma-neglect gyud, no? Di pa na to makalimtan og painom og vitamins kay mahadlok ta masakit kay ang bill sa hospital. Di ba? Pero waday nato nabantayan, grabe na ang yawa nag-creep in sa tuang mga anak through social media, FB, sa panang mga violent kay nga mga dula, nabuang na sila, nawala na ang focus, nga maski naa sa simbahan. Kung pwede lang unta no, di nato paguniton og cellphone ang ato ang mga anak. Kaya nga naman, wala sila kapaminaw sa wali. Asa naman ta ang pulong sa Ginoo? Sunday na lang gani. Unsa man ang wali in tawon? Wala ra gani oras? 1 hour? Di pa nato mahatag sa Ginoo, please, mga ginikanan. We have to be serious about it. Di siya binuang. So ato nang hinahinayon no, kung problema man sa itong mga anak, ato na silang hinahinayon, kay lisod kaayo nang nato sa simbahan, gidala nato, pero wala sila nga, wala ilang focus din ha. Ato ang i-mindset ato ang mga anak, ato silang sabuton, o anak, maadto ta sa ha, sa church. So dapat, maminaw ta, ano maadto man ta sa church, kay balaw nato sila. Balag di sila kasabot ana fully. But then, sisigin mong balik-balik, makasabot na sila ana. And you have to be firm about it. Pasabta sila, unsa ka importante na. Nga i-prioritize dahil nato ang Ginoo. Ina, you have time. O pwede pagani, ignonin mo imong anak. Kung dili ka maminaw sa pulong sa Ginoo, pagkahuman sa simbahan, kay mga i-ask sa mga question. And then, kung di ka ka-answer, di na ko ihatag ang cellphone sa nimo, so di ka kadula. O, diba? Pwede, no? Ano man, to make sure nga naminaw sila sa pulong sa Ginoo, to make sure nga ilaha jud nga nakakaon jud sila, no? Na feed jud nato sila spiritually. Di lamang gani ta dapat magsalig kada Sunday sa mga Sunday school teacher ug sa pastor no, sa wali, dapat kita mismo every day sa balay pahinumduman nato tong mga anak. Pahinumduman nato tong mga anak. And nganong di man nato mapahinumduman usaya tong mga anak, kay kita mismo. No, napod tay pagkukulang. Kana bitong anak, maka-prepare ba din na siya silang kaugalingon nga meal? Dili, di ba? Samot ng baby pa. Kita ang naga-prepare. So kita pod ng mga ginikanan, mag-prepare pod ta og pulong sa Ginoo nga atong ihatag sa ilaha. No? So muna, i-train na to sila. Tagaan na to sila. Ayaw sila tagai. And eateth not the bread of idleness. Basin atong gina-feed sa ilaha is idleness. Nga naman, kita man pod mismo being idle. Wala tayo gibuhat. No? We are inactive sa pagpangalagad sa Ginoo. Nakita na sa itong mga anak. Mas excited pa ta, maadto sa beach, no? Or sa mall, kaysa sa simbahan. Hala, kung ingana na ang gakahitabo, we have to check. Something is wrong. Something is, a very big problem in our house kung ingon ana.
Kinahanglan malipay ta, excited ta nga moadto sa simbahan. Ayaw ng being inactive. Nalipay ko sa mga young people, no? Nakita ko sa ilang GC. So, yun pa lang, nagstoryahanay na sila. Unsa man mong orasa moadto sa church unyang hapon? I'm so very happy. Ngimbaw to kong balahibo. Very, very happy. Salamat no, mga young people nga kuan jud kanang active sila. O wala sila nahimong idol. That is very good. Labaw na ning mga batan-on no kay naa pa yung mga energy. So hay kaning mga women samot na ng mga taas-taas na ang edad. Di naman jud able no physically. So salamat kay sa mga young people na nagpagamit no sa ilaha nga energy sa ilaha nga talent diha sa Ginoo. Kana gyud i-offer gyud no priority nato ang Ginoo. Kay pila na gud nakaadlaw no pila ka oras atong ginagugol, ginahatag nato sa ato nga pag-study, no? Sa ato nga pag-study sa kanang sa ato nga mga kuano sa school, sa mga lessons, mga maningkamot kaayo ta, tanan mga activity para mahimo tang honor student, unsa pa na ang mga award. But then makalimtan nato ang Ginoo. So salamat kaayo nga nahimo ninyong priority ang Ginoo, no? And thank you sa mga ginikanan nga nagtugot sa ilang mga anak nga moadto sa simbahan. O kay usahay ang reason dili matugtan sa ginikanan, no? Maingon nga ay limpi-limpyo ka sa simbahan, o pagani ka kalimpyo sa atuang balay. Pero di na to kanapugnan. No, we will not stop or hinder our children to go to church para mohatag sa ilang nga serbisyo. Dili ta magselos ana, di ta magselos diha sa Ginoo. Dako nga panalangin, no? Kita pagani dapat magtudlo, kita pagani dapat mag-push sa ato ang mga anak. Sige nak, adto sa simbahan, tabang. Unsay ikatabang nimo para sa buluhaton. We should take our part. Nag-attend mi og conference, no? And amo ang text verse is Philippians chapter 1 verse 27. It says there, striving together. Kinahanglan nato ang matag-usa. Lahi-lahi manggud ta og talent, no? O muna nga sa simbahan, pero mo pareho sa tuwa nga body, daghan og parts, no? Lahi og trabaho ang kamot, lahi trabaho ang mata, ang ilong, ang lungs, and tanan parts atong body. So, when they strive together, nindot, no? There's coordination. Munang naguna-huna ang mind, ang brain, dahil ang mouth, nagstorya sa unsay gihuna-huna, di ba? So, tanan. Naay coordination, nindot kayo, muna makahimo taog tarong. So, sama po sa simbahan. When we strive together, when we are united to do things, no? To do the things to glorify God, nindot kayo ang mahitabo. We will move forward, mo-asensog, mo-increase ang buluhaton sa Ginoo. Kadili man ato ang buluhaton, no? Buluhaton na siya sa Ginoo. So dili ta moingon nga kana para naman na kay pastor ug sa iya nga pamilya. Atuan ni, no? Atuan ni buluhaton. Dili lang sa pastor, no? Dili lang sa pastor nga family, but kitang tanan, we should take part, no? And salamat nga sa ato nga simbahan, no? Mga members daghan jud nag-take part, no? Matag member nag-take part sa ilahang responsibility. And we can do better, no? Wala pa nato nahatag atong best sa Ginoo. We have to give our best for the Lord, no? Una nga, dili ta mahimong idol, no? We will be active. O active yun ta sa sa ato ang pagpangalagad din sa Ginoo. So mo join jud ta no sa mga activities ato nga suportaan, di ba? So sa Proverbs chapter, balik ta sa Proverbs nga ato nga gibasa, no? Proverbs chapter 19 verse 15, slothfulness casteth into a deep sleep, and an idle soul shall suffer hunger. Verse 16, he that keepeth the commandment keepeth his own soul, but he that despiseth his ways shall die. Muna nga unsa daw dapat i-keep nato ang commandment sa Ginoo. Para unsa daw we can keep our own soul, no? Commandeth keepeth his own soul, but he that despiseth his ways, i-despise nato, no? Ang mga ways sa Ginoo shall die. Di na to gusto nga ato ang pamilya maday. Wala na, dili magpadayon. Dili man die physically, but die spiritually.
We don't want that to happen. No? Saan na may mahitabo? Naningkamot ganita, di ba? Para matarong, para sa future sa ato ang family. Yun sa lang di ay mabungkag nga naman. Ang foundation is dili ang Ginoo. Ang priority is dili ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. That's why we should prioritize God in our lives, no? So dili ta dapat mahimo nga idol. We should do God's work, no? Kaya ato ang Ginoo is faithful, di niya kalimtan ang ato nga pagtrabaho, di ba? Okay. So sa Proverbs chapter 20, kung we move forward a little, di ba nata ganina sa Proverbs chapter 19 verse 15 and 16, giingon po diri sa Proverbs chapter 20 verse 13, love not sleep. Di ta magtinapol, no? Oh, ang slothfulness mo to'y makakause og deep sleep, di ba? Yun ang Ginoo, love not sleep. Di po nato ni kung ano, no? Lahi pagka-interpret, kaya dapat ba puta matulog. Munang we need 8 hours, at least 6 to 8 hours of sleep, di ba? Para mahimo puta nga kuan effective and mahimo putang productive for the next day. Munang dito magbilar. So, ang pasabot ani nga, love not sleep, kanang sobraan na pud kaayo nga sleep, no? Di na pud na maayo nga naman. Wala na lang makagibuhat, natulog na lang ka. Nagtinapulan na ka. You're being inactive. Lest thou come to poverty. Mapobre kita. No? Physically and also, appeal po good spiritually. So, unsa dapat atong buhaton? Open thine eyes. Abrihon nato atong mga mata. Dili ta magpatulog-tulog. Dili ta magpa-buta-buta. Kung matulog ka, wala mo kailangang gibuhat. No? So daw dapat, kaya kung mag-sleep ta, naka-close man atong eyes, no? So we are not aware sa mga nahitabo sa ato ang palibot. So kita nga mga mama, open thine eyes. Abrihon na to itong mga mata. Di ta magpakabuta, magpakabungol sa nagakahitabo sa ato ang pamilya. We should focus. Look well in the ways of our household. Dili ta magtinapulan para mabuhat nato ang dapat natong buhaton. No? Open thine eyes, and thou shalt be satisfied with bread. So, di ta magtinapulan. No? So, mabisita sa atong balay. Dili man na, mahuman ang tanang trabaho sa balay, no? O, kaning mga nanay mo nang usahay, kinahanglan po na day off. Wala day off ang mga nanay. Naka-relax po. Kaya ano, kung sa balay lang, daghan na dyan kay trabaho, dili mahuman ang tanan trabaho. No? So, di ta magtinapulan, di ta maglaag-laag dito sa balay sa uban and makigtabi. Kaya ano, di na ta makahimo sa atong mga dapat buhaton sa atong panimalay and nawala ang ato nga focus. Remember, we are accountable sa ato nga pamilya. It is our responsibility. Dili na to responsibilidad ang pamilya sa uban. So dili ta sig panghilabot hala ang anak ni kani, ang anak ni kani. And then wala di ta kabantay kung unsa ang nahitabo na sa tong anak, di ba? So itag focus sa uban nga mga anak, di man natong responsibilidad. You're being an intruder, nahimo na kang nosy, nahimo na kang annoying sa uban, no? Natay care. Ato sila ampo. Pero dili nga sitag panghilabot, sitag panabi sa ilahang. Tan-awon nato ang ato ang kaugalingon. Tan-awon nato atong kaugalingon nga panimalay. No? So open thine eyes, and thou shalt be satisfied with bread, and not the bread of idleness. So di jud ta magkalisod, no? Kung mo strive jud ta, maningkamot ta, no? So remember no, nga dapat ato ang i-meditate ang pulong sa Ginoo day and night. No? So that will be all for our discussion. No? Ato ang i-recognize kung kinsa amang ato ang mga online viewers karon. Okay? So para sa ato ang mga nag-view, salamat kaayo no. Tikat-kat, gabi ka. Thank you very much. And then from Balyangao, my mother, Gloria Villanueva,
si Chati po din ha, and tanan nga mga women sa Balyangaw, ug mga kaubanan na ko diha nga mga pastor's wife pod. Thank you so much for watching, no? Kay Ma'am Elineth Makalisang ug sa tanan pa din no nga di na ko ma-mention tanan-tanan nga mga women, salamat kaayo sa inyo nga pagpadayon sa pagsuporta sa ato nga buluhaton. Kay Tita Virgie Testa, no? Sa gikan sa America, thank you so much, no? Unsang orasa ka ni sa ilaha karon kay lahi man taog time. So, gabi sa ilaha. Thank you very much for watching. Kang Khalil Archer, kay Ate Jaja, diha sa Japan. Thank you so much. Kang Ma'am Annabel, no, Lastimoso. Thank you so much. Sa Toril Pod, sa Florida family, no, kay Ma'am Revi. Sa Castro family pod, dinha pod sa Toril, no, ka Ma'am Juby, ila AJ, and sa tanan nga mga sisters in Christ, no? Adi na ko matagsa-tagsa. Salamat kaayo sa inyo nga pagsuporta. So ato aning ko ano no? I-review nato atong studyhan og balik nga para mahimo nato ang ato nga responsibility nga dili ta mahimong idle but mahimo tang active and mahimo ta nga helpmate and partner sa ato nga bana in building our godly home. Okay, let us pray. Our Heavenly Father, we thank you, dear God, for this wonderful morning. Thank you, Lord, for our Bible study. And we thank you, dear God, for all the blessings that you have showered unto us. Bless our day, O Lord, and help us to prepare for our Sunday worship tomorrow. Help us, Lord, to be active and not to be idle, O Lord, and to be serious in glorifying and prioritizing you, O God, in our lives and in our family. Bless us, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen.